Nagsimula ang kwento sa isang bahay sa Underhill, Vermont, kung saan nakita natin si Captain Phillips na nagdo-double check ng kanyang pasaporte, nag-iimpake ng kanyang mga bagahe ng may kasiguruhan, at tinitiyak na ang lahat ay naaayon sa plano. Siya at ang kanyang asawa na si Andrea ay tila hindi mapalagay sa isa't isa. Sinasabi nila kung gaano kahirap para sa makabagong henerasyon na makakuha ng magandang trabaho kaysa sa kanila, at tinalakay nila ang kinabukasan ng kanilang mga anak sa isang mundo na mabilis na nagbabago. Nag-fast forward tayo sa isang taos-pusong paalam sa paliparan sa pag-alis ni Phillips. Samantala, dumating ang isang convoy ng mga truck na nagdadala ng mga lokal na mersenaryo at nagdulot ng eksena sa Ale, isang maliit na pamayanan sa baybayin ng Somalia. Isang maliit na bata ang gumising kay Abduwali Muse, ang ating pangalawang main character, mula sa kanyang pagtulog. Ang warlord na si Gerard ay gumagamit ng mga mersenaryo at sila ay nagagalit. Nais nilang makabalik sa dagat ang mga taga roon sa lalong madaling panahon upang maghanap ng mga barkong maaari nilang nakawan. Ipinaliwanag ng mga lokal na kamakailan lamang ay nakapagsagawa sila ng matagumpay na pag-hijack, ngunit ang mga mersenaryo ay hindi pa nabubusog at nais ng higit pa, tumataas ang presyon at lumalala ito. Ipinakilala sa atin ang ninuno ng nayon, si Huffan. Inutusan niya si Muse at isa pang lalaking nagngangalang Assad na tipunin ang kanilang pinakamahuhusay na crew, ihanda ang kanilang mga bangka, at maghanda para sa isa pang mapanganib na ekspedisyon sa dagat. Ang bawat isa ay nakikipagkumpetensya, tulad ng iniisip mo para sa isang posisyon sa crew. Maaari silang umasa sa kanilang mga kakayahan, o marahil ay sa isang maliit na suhol ay maaari silang makakuha ng pwesto sa trabaho. Binibigyan sila ng isang sanga ng halaman, ninunguya ito, na nag-aalis ng kanilang gana bilang karagdagan sa pagbibigay nito sa kanila ng labis na kaligayahan, ang perpektong katangian para sa isang matagal na ekspedisyon sa dagat. Mula sa kabilang nayon, kinuha ni Muse ang kanyang koponan, sina Bilal, Elmi, at Neji. Nagtungo sila sa mothership pagkatapos nilang mag-impake ng mga gamit. Samantala, magkasalungat sina Muse at Assad. Si Muse ay tinawag na patay gutom na daga ni Assad at nagutos din sa kanya na tumabi. Siyempre, nakakainis ito para kay Muse, lalo na nang sinimulan ni Assad na kontrolin si Elmi. Bumalik si Captain Phillips sa kabilang panig ng mundo at dumaong sa Salola, Oman. Siya ang namumuno sa napakalaking cargo ship na MV Maersk, Alabama. Ang kanyang maasahang partner, na si Shane Murphy, ay nagbigay sa kanya ng update sa kanilang rutang pandagat at ang bigat na kanilang dadalhin. Ibinigay ni Phillips kay Murphy ang utos na mag-lockdown dahil alam niya na ang mga pirata ay nagtatago sa baybayin ng Somalia. Ang lahat ng mga hatch at pinto ng barko ay kailangang isara ng maayos. Handa silang maglayag na may kargang kargamento, ngunit hindi makikipagsapalaran si Phillips. Nagpaplano siya ng mga pang-emergency na pagsasanay sa dagat upang matiyak na ang kanyang mga tripulante ay handa sa anumang sitwasyon na maaaring dumating. Iyan ay kung ang lahat ng mga pagsasanay sa kaligtasan ay magbubunga. Nagsimula na ang mga pagsasanay sa ilang sandali pagkatapos at napansin ni Captain Phillips ang dalawang maliit na blips sa kanyang radar. Nang hindi sumagot si Murphy, kumilos si Phillips. Inabisuhan niya si Murphy tungkol sa dalawang papalapit na bangka at inutusan siyang iulat ang emergency maritime sa US. Sinusundan sila ng mga bangka habang nagbibigay niya ng utos na mabilis na lumiko sa daungan. Pagkatapos nito, binigyan ni Philip si Murphy ng utos na ipaalam sa UKMTO ang posibleng aktibidad ng mga pirata. Inutusan silang sundin ang pamamaraan. Ang panganib ay tumataas habang ang mga bangka ay papalapit kasama ang mga armadong lalaki. Mabilis na kumilos, inabisuhan ni Phillips ang kanyang 20 tao na crew at binigyan sila ng utos na pamahalaan ang kanilang mga istasyon. Pagkatapos, sa isang tusong maniobra, nagpanggap siyang nagradyo sa sasakyan ng militar sa pagtatangkang takutin ang mga pirata. Bumigay si Assad dito at inutusan ang kanyang koponan na tumigil sa pagtugis, ngunit hindi nakumbinsi si Muse. Inutusan niya ang kanyang skipper na tapakan ang accelerate. Tumugon si Phillips sa pamamagitan ng pagpapabilis sa barko na naging sanhi ng pag-angat ng mas maliit na bangka habang hinahampas ito ng malalakas na alon ng mas malaking barko. Hinikayat ni Muse si Elmi na magmadali pa, ngunit namatay ang kanilang makina. Kahit na na-stock sila, hindi pa tapos ang araw. Binuo muli ni Muse ang kanyang koponan sakay ng kanilang mothership upang maisagawa ang ilang critical maintenance. Lumipad ang mga salita, tumindi ang tensyon, at tumindi ang kompetisyon sa pagitan ni Assad at Muse. Si Assad ay bumunot ng baril kay Muse, ngunit si Muse ay humarap gamit ang isang nakatagong wrench, ang kanyang lihim na sandata, at pinatay si Assad.
Hindi siya ang madaling sasuko. Si Muse ang kumontrol sa makina ni Assad at ipinagpatuloy ang kanyang pagtugis sa hinahangad na barko ng kargamento. Nang makita sila ni Murphy, inalertuhan niya si Captain Phillips na pagkatapos ay nanawagan para sa mga pagtakas na maniobra, nagrally sa mga tripulante, at naglagay ng isa pang distress call sa UKMTO. Pagkatapos nito, inilabas nila ang mga fire hose, ikinalat ang tubig kung saan-saan. Hindi na bigla, nagpadala si Muse ng isang radio command kay Phillips upang ihinto ang barko. Tumanggi si Phillips na tanggapin ito. Nagpa siya si G na pataasin ito ng isang pangkat at nagpaputok ng baril na nagtulak sa kanila upang lalo pang makalapit bilang resulta. Sa kasamaang palad, ang mga fire hose ay hindi gaanong epektibo. Matapos matagumpay na makaakyat si Bilal gamit ang kanilang improvised na hagdan, isa-isang umakyat sa barko ang mga pirata. Mabilis na kumilos si Phillips at binigyan ang kanyang mga tauhan ng utos na magtago sa silid ng makina na binibigyang diin na kailangan nilang panatilihing sarado ang mga pinto. Ang mga pirata ay nagdudulot ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagsira sa bawat kandado na kanilang nadadatnan patungo sa bridge. Sinalakay nila si Phillips at ang dalawa pang tripulante pagkatapos pumasok sa bridge. Nakialam si Muse at sinisikap na tiyakin kay Phillips na magiging ligtas siya hanggat nakikipagtulungan siya. Nang matuklasan ng mga pirata na barkong Amerikano ang kanilang napasok, tuwang-tuwa sila. Masayang ibinalita ni Muse na siya na ang kapitan. Sa kabila ng pagkabihag, pinanatili ni Phillips na maging kalmado at sinubukan makipag-deal. Bibigyan niya ang mga pirata ng $30,000 kapalit ng kanilang kapayapaan, ngunit nakikita nila iyon bilang maliit na kapalit at humiling ng higit pa. Nawalan ng kuryente ang barko nang maging tensyonado ang mga pangyayari dahil pinindot ng chief engineer ang kill switch. Si Muse ay likas na mausisa kung ano ang nangyayari. Sa pagtatangkang pakalmayan sila, sinabi ni Phillips na ang dahilan ng pagkawala ng kuryente ay dahil itinulak nila ang barko ng napakalakas. Ibinigay ni Phillips kay Muse ang isang hindi maliwanag na tugon na nag-iwan sa kanya na magtaka tungkol sa iba pang mga miyembro ng crew. Siya ay nabalisa at nagbanta na papuputukan ang mga hostage kung hindi lilito ang koponan. Nang hindi iyon gumana, sumuko siya at nagpa siya na hanapin ang mga tripulante ng mag-isa. Bit-bit sina Bilal at Phillips, sinimulan ni Muse ang paghahanap sa mga tauhan na nagtatago. Iminungkahi ni Phillips na tumingin sila sa lahat ng dako, ngunit tinawag siya ni Muse. Binigyan niya si Phillips ng mga tagubilin upang gabayan sila sa silid ng makina gamit ang isang diagram ng barko. Muntik nang mapansin si Murphy habang sinisiyasat ni Bilal ang storage room. Pinayuhan ni Murphy ang iba pang mga miyembro ng tripulante na maglatag ng basag na salamin sa buong silid ng makina dahil naroon ang mga pirata. Oo nga naman, natapilok si Bilal sa salamin nang pumasok ang search team sa silid na lubhang nasaktan ang kanyang paa. Si Bilal ay inutusan ni Muse na ibalik si Phillips sa bridge. Ngayong umalis sina Bilal at Philip, si Muse ay nag-iisa sa kanyang paghahanap. Sa ilalim ng takip ng kadiliman, ang ilang mga tripulante ay nagsagawa ng isang sorpresang pag-atake. Hinarangan ni Muse ang isang pagtatangka ng kutsilyo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang palad bilang kalasag. Pagkatapos nito, ipinaradyo ng mga tripulante ang mga pirata sa bridge upang ipaalam sa kanila na hawak na nila si Muse at handang makipagpalitan. Handa silang magbayad ng $30,000 upang maibalik ang kanilang pinuno. Binuksan ni Phillips ang safe, kinuha ang ransom money, at ibinigay ito sa mga pirata. Si Muse ay pinalaya ng crew at kasabay nito, sinalakay ni G si Phillips habang sinusubukan niyang lumabas sa lifeboat, sinaktan ang kapitan at padebog na isinara ang pinto. Ang lifeboat ay bumulusok sa tubig sa isang iglap. Ipinaalam sa USS Bainbridge ang tungkol sa pag-hijack ng Maersk, Alabama at ang pagkidnap kay Captain Phillips. Dumating ang utos para sa barko ng US Navy na sa una ay nasa Mediterranean na baguhin ang takbo nito at harangin ang lifeboat. Bilang isang mabuting tao, nagboluntaryo si Phillips na pagalingin ang mga sugat ni Muse at Bilal. Kahit na tinanggihan ni Muse ang alok, hinayaan niya si Phillips na alagaan si Bilal. Gayunpaman, ang mga bagay ay nawalan ng kontrol nang pinutol ni Phillips ang isang bandage gamit ang isang kutsilyo na nagudyok kay G na itaas ang alarma. Pagkatapos kunin ang kutsilyo ni Phillips, sinabihan niya si Bilal na lumayo sa kanya. Ang mga tripulante ng Alabama na nagpasyang habulin ang kanilang dinukot na kapitan ay mabilis na nahanap ang lifeboat pagkatapos gumamit ng drone, ngunit aabutin ang US cruiser ng tinatayang 36 na oras upang makarating sa kanila. Ang sitwasyon ay mukhang mahirap at ang lifeboat ay hindi makakarating sa Somalia. Habang tumatakbo ang orasan, ang Estados Unidos ay nagpadala ng isang pangkat ng Navy SEAL.
Nang hindi sinagot ni Hafan ang kanilang distress call, naging masama ang mga pangyayari. Iyon ay nang ang USS Bainbridge ay gumawa ng isang kapansin-pansin na pagdating. Bumusina ito at nagpailaw ng malakas upang makuha ang atensyon ng lifeboat crew. Sa pagsasalita ng Somali, nakipag-ugnayan si Nemo sa mga pirata at sinubukan magsimula ng isang pag-uusap sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain at tubig, ngunit tinanggihan siya ni Muse at gumawa ng counter-offer na $10 milyong. Sa kabilang banda, sina G ay may malalim na pag-aalinlangan tungkol sa mga Amerikano at naniniwalang sila ay nagse-set up ng isang bitag. Gayunpaman, pumayag si Muse na makipagkita sa Navy at iginiit nilang makita si Phillips sa sandaling lumapit ang dalawang bangka sa lifeboat. Habang naglalakad si Phillips sa pintuan upang ipaalam kay Nemo na ayos lang siya, dahan-dahan siyang itinulak pabalik sa loob para makapagpatuloy si Muse sa pakikipag-usap kay Nemo. Parehong simbolikal at pisikal, hindi nag-aalinlangan si Muse. Nang maibigay na ang pagkain at inumin, tumanggi siya. Nais pa rin niya ang $10 milyong, pero si G ay nagsimulang magwala habang nag-uusap sila. Ang mga boat gunner ay tumakas, sa pag-aakalang si Phillips ay binaril nang magpaputok si G ng baril. Nakipag-ugnayan kaagad si Muse sa Bainbridge para matiyak na okay si Phillips. Pinatunayan din niya na nasa maayos na kalagayan si Phillips sa radyo. Ipinangako ni Muse na mananatili siya sa pakikipag-ugnayan sa Bainbridge kapag nakarating sila sa Somalia. Pagsapit ng gabi, ang USS Bainbridge at ilang iba pang mga sasakyang dagat ay sumali sa kasiyahan. Nang humiling si Phillips na gagamit ng banyo sa labas ng lifeboat, nakakita siya ng pagkakataong makatakas. Itinulak niya si Bilal sa karagatan nang makalabas sila at nagmamadaling pumunta sa mga barko. Bagamat hindi nila matukoy kung sino ang nasa tubig, napansin ng Navy ang kaguluhan. Pumagitna si Muse para pigilan si G nang subukan niyang barilin sila. Sa halip na maghintay, pinuntahan niya si Phillips at kinaladkad siya pabalik sa lifeboat. Pagbalik nila, isang galit na si G ang umatake kay Phillips. Ang mga Navy SEAL ay dumating, sinusubukan hawakan ang mga bagay, at nagradyo kay Muse habang ang bukang liwayway ay patapos na. Sa pagtiyak sa kanila na ang mga elders ng tribo ay dumating sa Bainbridge upang tumulong sa pakikipag-ayos sa ransom ni Phillips, sinimulan ng negosyador ang pagbanggit sa kanilang mga pangalan at bayan. Kinagat ni Muse ang pain at sumang-ayon na makipag-usap sa Navy at sa mga elders na kasakay sa battleship. Kasabay nito, ang mga SEAL ay nag-set up ng kanilang mga sniper. Habang hinihila si Muse gamit ang tow line, isang bangka ang papalapit sa lifeboat. Ang matalinong mga seaman ay palihim na naglagay ng isang kagamitan sa pakikinig sa labas ng lifeboat. Bilang karagdagan, hinagisan nila si Phillips ng isang bag na naglalaman ng isang t-shirt na nagsasabi sa kanya na isuot ito dahil makakatulong ito na panatilihin siyang mainit. Ang mga taga-baril ng SEAL sa barkong pandigma ay may partikular na layunin, hanapin at iligpit ang 3 pirata sa lifeboat. Suot ang kanyang maliwanag na dilaw na kamiseta, si Phillips ay sumunod habang sinimulan ng Bainbridge na hilahin ang lifeboat. Nagalit si G at sinigawan si Phillips na manatiling hindi gumagalaw. Nagbantang babarilin si Phillips sakaling maglakas loob siyang gumalaw muli. Ang mga shooter ay nahihirapan makakuha ng isang kumpirmadong sulyap sa lahat ng 3 pirata habang ang lifeboat ay papalapit. Sa paniniwalang nauubos na ang kanyang oras, ay sinubukang gumawa ni Phillips ng huling habilin para sa kanyang pamilya ngunit natuklasan at kinuha ni G ang mga dokumento. Inatake ni Phillips si G dahil sa galit, ngunit natalo siya ni G at itinali siya sa tulong ni Bilal at Elmi. Ngayon ay naghihinala, binuksan ni G ang radyo at nagtanong kung nasaan ang mga elders. Kumbinsido na lahat sila ay mapapahamak sa anumang paraan, naghanda siyang patayin si Phillips matapos mapagtanto na ang mga Amerikano ay nagsisinungaling sa kanila sa buong panahon. Dahil determinado si G na patayin si Phillips, tumaas ng husto ang tensyon. Bagamat wala pa rin sa paningin si G, ipinaalam ng mga sniper na nakita na sina Bilal at Elmi. Tumugon ang commander sa pamamagitan ng pagbibigay ng utos na itigil ang paghatak. Nadapa si G dahil sa biglaang paghinto na ito at nakita sa bintana. Ang utos upang maisakatuparan ang kanilang layunin ay ibinigay sa mga sniper na sinamantala ang katotohanan na ang lahat ng 3 pirata ay nasa malinaw na paningin. Habang umaalingaw-ngaw ang mga putok ng baril, sumisigaw si Phillips at napuno ng dugo. Ang mga tahimik na ungol ni Phillips ang tanging tunog na pumuputol sa nakakatakot na katahimikan na dulot ng pagkatanggal ng kanyang blindfold at nakita niya ang nakakasuklim na hindi gumagalaw na mga katawan sa kanyang harapan. Napagpasyahan na ilagay si Muse sa detention. Siya ay ginapos, mabilis na dinala sa deck ng barkong pandigma at inilagay sa ilalim ng pagkakaaresto.
Nang malaman ni Muse na ligtas si Captain Phillips at napatay ang kanyang mga tripulante, isang matinding pagkatalo ang bumalot sa kanya. Sa pagtatapos ng pelikula, isinakay si Phillips sa USS Bainbridge at binigyan ng medikal na atensyon para sa kanyang mga sugat. Halatang nanginginig siya, nahihirapang magsalita, at pakiramdam na naabutan siya ng nakakakilabot na pangyayari. Tinatanong ni Phillips ang kanyang pamilya, nagtatanong kung alam nila ang kanyang kalagayan. Makakausap na niya ang kanyang pamilya sa ilang sandali, ipinangako sa kanya ng commanding officer na ipinaalam na nila sa kanyang pamilya. Si Muse ay hinatulan ng 33 taon sa bilangguan para sa pandarambong at hinarap ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon habang si Phillips ay muling nakasama ng kanyang pamilya. Nang sumunod na taon, naglayag muli si Captain Phillips na patunay ng kanyang tiyaga at pangako. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.